Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng nakikinig dito sa ating channel, Sitio Bangungot. Itago niyo lang po ako sa pangalang Kathy, 24 years old, from Bataan. My experience happened year 2023. Mahilig po talaga akong magbasa ng mga kwentong nakakatakot. Tandaan ko pa noon, kapag may nagbebenta sa classroom ng mga coloring books at mga kwento, pinipili ko talaga yung horror. Kasi kakaiba ang binibigay nitong excitement sa akin. Not until mararanasan ko pala siya sa totoong buhay. Sir Jupiter, mahilig din po akong makinig sa mga kwento ng lola ko kahit na paulit-ulit, kahit na nakakasawa na rin dahil ilang beses ko nang narinig at kabisado ko na. Pero may isang kwento siyang hiling ko talagang ipakwento sa kanya. Hindi na ako natatakot na i-imagine ko na kasi siya. Pero uumpisahan ko munang ilarawan ang bahay namin nang mas ma-imagine nyo ang mga pangyayari ng mga kwentong ibabahagi ko. Sa tabi mismo ng highway nakatirik ang bahay namin, isang lumang istruktura na gawa sa pinaghalong simento at kahoy. May kalakihan din yun, lalo na't sa harap ng bahay ay ang bahay ni Lola. Pero mahilig akong tumambay sa itaas kung saan kitang-kita ang daan. Mula roon tanaw ang kurbada o ang palikong daan papunta sa mga bumibiyahe ng Paolongapo o Zambales o kaya naman pagawi ng Maynila galing norte. Kapag umaga, napaka-normal tingnan. Maganda at presko ang hangin. Napapaligiran kasi ang bahaging yon ng mga nagtataasang punong animoy bantay sa gilid ng kalsada. Ilan lang din kasi ang nakatirik na bahay sa parting yun. Hindi pa tanaw, kaya naman kapag sumapit na ang dilim, biglang nag-iiba ang enerhiya ng buong paligid. Tuwing gabi sinisikap ko na huwag lumingon doon kahit na madalas akong tumambay sa labas dahil mas sariwa ang hangin. Dahil walang masyadong ilaw sa banda roon at tanging ang madidilim na anino ng mga puno ang sumasayaw sa ihip ng hangin, ang dulo ng kurbada ay tila nagiging isang malaking lagusan ng kawalan, Sir Jupiter. Alam mo yung pakiramdam na bigla na lang may magpapakita sa dulo ng daang iyon. Ganun po ang lagi kong naiisip. Dito na nga po papasok ang kwento ng lola ko, Sir Jupiter. Dahilan na rin kung bakit hindi ako mapanatag tuwing mapapalingon ako sa gawing yun. Noong bago pa lang daw silang mag-asawa ni Lolo, madalas silang mag-igib sa kabilang barangay kung saan may malinis na tubig na nanggagaling sa bundok na bumabagsak sa gilid ng daan. Nung hapong yun, siya lang daw mag-isa ang nag-igib dahil may trabaho ang lolo. Kaya inabot na siya ng gabi. Tahimik at mabagal lang daw siyang naglalakad. Madilim na daw kasi kaya nagdadahan-dahan siya. Pagdating niya malapit sa kurbada, doon sa bahaging pinakamadilim, bigla siyang napatigil. Sir Jupiter, sa mismong gitna raw ng kalsada may lumulutang daw na kabaong. Dahan-dahan itong gumagalaw sa ere. Walang taong bumubuhat, lalong wala rin itong pinapatungan. Basta nakalutang lang na parang may sariling buhay. At ang pinaka-nakakakilabot pa doon, napapaligiran yung kabaong ng mga nakatirik na puting kandila. Naglalagablab ang mga apoy nito, Sir Jupiter. At kahit napakalakas ng hampas ng hangin noong gabing yun, hindi man lang kumukurap o natitinag ang mga apoy ng kandila. Para talagang may nagagarap na burol sa gitna ng highway at pinaglalamayan yung kabaong ng kung anong mga nilalang na hindi nakikita ng mata ng tao. At alam niyo po, parang may sumpa na dumikit sa kalsadang yun mula noon pa man. Accident prone kasi ang area. Kasi nga paliko at hindi mo alam kung may makakasalubong kang sasakyan kapag paliko ka. Tuwing sasapit ang gabi, bigla na lang hahagupit sa ilong ko ang napakabigat at masangsang na amoy ng natutunaw na kandila na may kahalong napakatapang na halimuyak ng sampagita. Minsan ilang-ilang. Yung amoy na kapag nalanghap mo, alam mong sa sementeryo mo lang pwedeng maamoy o kaya naman sa loob ng bahay na may patay o may pinaglalamayan.
Laging dumadaan ang amoy na yon sa amin kahit na wala namang tanim sa malapit ng mga bulaklak na nabanggit ko. Hindi lang naman po si Lola ang nakakita roon. Maraming driver na rin ang nakapagsabing may nagpapakita nga raw sa kurbada. Ang kwento ng ilan sa kanila bago pa man sila makaliko roon, bigla na lang silang mapapapreno ng todo dahil sa abot tanaw ng headlight nila. May naaaninag silang mahabang kahon na may mga kumikislap na liwanag ng kandila sa ibabaw. Pero ang nakakapangilabot, kapag tinapatan na ng diretso ng ilaw ng sasakyan, bigla na lang daw itong maglalaho na parang bula sa dilim. Habang nagkakaisip ako, unti-unti kong napatunayan na tama ang lola ko. Ang kurbadang yun, hindi lang siya basta kalsada. Buhay ang lugar na yon. May kung anong bantay na laging nag-aagbang, laging naghahanap ng alay at madalas siya kong maningil ng buhay. Paano ko nga po nasabi? Hayaan niyo rin po akong ikwento ang ilan sa mga pinaka-hindi ko makakalimutang aksidente na nangyari mismo sa bahaging iyon ng daan. Isa sa mga unang aksidenteng hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter, ay nangyari noong elementary pa lang ako. Isang gabi, bandang 2:00 na yata ng madaling araw, nagising ako dahil sa sobrang lakas ng ugong ng makina ng motor mula sa malayo. Rinig na rinig mong bago palang pumasok sa kurbada, lasing na ang driver dahil sa wild na pagbirit ng silinyador nito. Tapos sa isang iglap, napalitan ng ugong ng mahaba at nakatutulig na kaladkad ng bakal sa aspalto hanggang sa marinig ko ang isang malakas na lagabog. Dala ng kuryosidad, lalo na at nagising na rin ang mga kasama ko sa bahay, nagmamadali kaming lumabas ng terrace at tumingin sa ibaba. Sir Jupiter, nanginginig ang buong katawan ko sa nakita ko. Dahil madilim, ang tanging nagbibigay liwanag doon ay ang headlight ng motor na nakaturo sa mga puno. Ang nakakapangilabot, nakataas ang hulihang gulong ng motor at patuloy itong umiikot ng napakabilis. Umaharurot pa rin ang makina nito na parang may hindi nakikitang kamay na pilit na pumipiga sa silinyador kahit wala naman ng nakahawak dito. At doon sa tapat ng gulong na umiikot, nakita ko ang driver. Nakadapa ang katawan niya sa lupa pero ang ulo niya baling-bali pabalik sa likod dahil sa tindi ng pagkakabagok sa semento. Nakadilat ang mga mata niya, duguan at naghihingalo habang patuloy na humahampas sa mukha niya ang usok ng tambutso at ang walang tigil na pag-ikot ng gulong. Hindi lang yun ang nangyari, Sir Jupiter. May isa pang trahedyang gumising sa akin noong nasa high school na ako. Isang madaling araw, mga 3:00 siguro yun, ginising ng isang napakalakas na ingay ang katahimikan ng buong barangay. Yumanig ang lupa sa lakas ng impact. Tumagilid ang isang dambuhalang truck. Sa bigat ng mga kargamento nito, nayupi ng tuluyan ang unahan ng sasakyan matapos itong sumalpok sa malalaking puno sa gilid ng daan. Walang ibang ilaw kundi ang kumikislap na hazard light ng truck na nagbibigay ng pulang anino sa kurbada. Pero ang pinaka-nakakakilabot po roon ay ang mga tunog na kasunod nito. Rinig na rinig ko ang mula sa itaas ng mahabang pag-iyak, pag-ungol at ang mabibigat na paghinga ng mga naipit na biktima sa loob ng nayuping unahan ng truck. Boses ng 2 lalaki na humihingi ng saklolo, nagmamakaawa habang ang bawat hininga nila ay may kasamang tunog ng isang nahihirapan dahil sa nadurog na dibdib. Gusto ko po silang tulungan, Sir Jupiter. Gustong-gusto kong bumaba para sumigaw ng saklolo sa mga kapitbahay. Pero paralisado ang buong katawan ko. Nakatitig lang ako mula sa itaas habang nanginginig ang mga tuhod. Bakit? Dahil habang naririnig ko ang paghihingalo ng mga biktima, ramdam kong hindi lang silang dalawa ang nandun. Nanlalaki ang mga mata ko nang maaninag sa gilid ng yuping bahagi ng truck ang isang bulto ng ngipin na anino. Nagtaasan ang mga balahibo ko, humangin ng malakas at nakaramdam ako ng kakaibang kiliti sa batok ko, lalo pat naramdaman kong tila may huminga roon. Agad ko yung hinawakan habang dahan-dahang napapaatras.
Nagsisilabasan na ang mga tao, sumisigaw at nagkakagulo sa aksidente. Doon ko po unti-unti napagtanto, Sir Jupiter, na hindi lang basta nagkataon ang lahat ng madugong trahedyang nasaksihan ko mula sa aming terrace. Lahat ng yun naganap mismo sa bahagi ng kalsada kung saan nakita ng lola ko ang lumulutang na kabaong. Tila ba may puwersa talagang nag-aabang doon gabi-gabi na sa sandaling madaanan ng mga gulong ang tapat ng tila sinumpang lugar na yon, bigla na lang nitong hihigitin ang manibela ng bawat dumadaang sasakyan para pilit na isubsub sa kamatayan. Ngunit hindi po doon nagtatapos ang lahat. Sa dami ng mga nangyaring aksidente roon, Sir Jupiter, ito na siguro ang pinaka hindi ko makakalimutang pangyayari. Na siguro kahit hanggang sa pagtanda ko, maaalala ko pa rin ang lahat. Akala ko kasi noong una, gabi lang kumukuha ng buhay ang lugar na yun. Pero nagkamali ako. Isang tanghaling tapat habang naglilinis ako sa loob ng bahay, nagulat na lang ako dahil sa isang hindi pangkaraniwang lakas ng banggaan. Isang nakatutulig na kalabog na mas matindi sa lahat ng narinig ko noong mga nagdaang taon, na parang nayanig pati ang pundasyon ng bahay namin. Kasunod ng nakakangilong tunog ng nagkadurog-durog na bakal ay ang biglang pagalingaw-ngaw ng mga histerikal na sigawan at takbo ng mga tao sa labas. Kahit tirik ang araw, binalot ako ng matinding kaba, kaya agad akong napatakbo pababa at lumabas ng tarangkahan patungo sa highway. Doon sinalubong ako ng nagkakagulong komosyon ng mga kapitbahay at mga dumaang motorista. Lahat sila nagsisigawan at nagtatakbuhan patungo sa gitna ng kurbada kung saan naganap ang pinakamalagim na trahedya para sa akin. Paglapit ko sa mismong gitna ng kurbada, bumungad sa akin ang isang eksenang hindi ko na mabubura sa isipan ko. Tirik na tirik ang sikat ng araw, pero pakiramdam ko tumigil ang pagdaloy ng dugo ko. Sa gitna ng kalsada nakahinto ang isang pampasaherong jeep na kulay green. Nakabukas ang unahang pinto nito at tila iniwan ng driver sa gitna ng matinding pagkagulantang. Ilang metro lang mula rito nakasubsob sa aspalto ang isang sirang motor na pinalilibutan ng mga nagkalat na piraso ng basag na plastic at helmet. Sa kabilang bahagi naman ng daan, dahan-dahang huminto ang isang Victory Liner. Sa pagitan ng jeep, ng motor at ng bus na yon, may isang bahagi ng daanan na pinagkakaguluhan ng mga tao. Nagtutulukan sila, natataranta, ang ilan nakahawak sa kanilang mga bibig, hindi makapaniwala, at ang iba naman ay napapatalikod na lang sabay suka dahil sa labis na kilabot sa kung ano ang naroon sa gitna. Dahan-dahan akong nakipagsiksikan sa kumpul ng mga tao. Pilit na inaaninan kung ano ang nasa gitna. At doon, Sir Jupiter, muntik na akong mawala sa ulirat. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakakita ako ng totoong sumabog na utak ng tao na nakakalat sa gitna ng daan. Noong una, dahil sa tindi ng gulat at pagkalito ng isip ko, inakala ko pa yung nadurog na chicherya na natapon sa kalsada dahil sa kulay abo at mapuputing laman na humalo sa malapot at pulang dugo. Pero nang mapansin ko ang bahagi ng bungo na may buhok pa sa mga piraso ng laman, doon tumama sa akin ang katotohanan. Wala ng ulo ang katawan, Sir Jupiter. Durog na yun. Sumabog ito at nagkalat ang piraso ng bungo at utak niya. Nahirapan akong huminga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Takot na takot ako at para bang nagdadalawa na ang paningin ko. Lalo pa nang makitang patuloy na umaagos ang dugo mula sa katawan na nawalan ng ulo. Humampas sa mukha ko ang isang napakabigat at masangsang na amoy ng sariwang dugo. Amoy bakal na pumasok sa aking ilong at dumikit na sa aking lalamunan. Agad na umikot ang sikmura ko at napahawak na lang ako sa aking tuhod habang naduduwal sa labis na pagkilabot at pagkatroma. Dahan-dahan akong umatras hanggang sa lapitan ako ni Mama na nakikipaglabada sa kapitbahay. Nakita niya raw ang lahat ng nangyari.
Ayon sa kanya, ang kulay green na jeep pala ang unang nakasagi sa pagmamotor-motor. Bumagsak ang driver ng motor sa aspalto pero buhay pa siya dahil nasagi lang naman. Tatayo na raw sana siya kaya lang bago pa siya makabangon dumating na ang rumaragasang bus ng Victory Liner. Dahil sa bilis nito hindi na nakapagpreno ang bus. Dire-diretso nitong nagulungan at nadurog ang ulo ng papatayo pa lang sanang driver ng motor. Ang imaheng yon ng nadurog na utak ay naging isang permanenteng mantsa at bangungot sa isipan ko, Sir Jupiter. Sa sumunod na 3 araw hindi ko magawang kumain. Bawat pagkain isusubo ko lalo na kapag may sarsa, agad na nagpapabalik sa malansang amoy bakal ng dugo at sa kulay abo na utak sa aspalto. Tuwing pipikit ako para makatulog, hindi katahimikan ang sumasalubong sa akin kundi ang tila walang katapusang pag-alingaw-ngaw ng marahas na tunog ng pagkabiyak at pagkakadurog ng buto sa ilalim ng dambuhalang gulong ng bus. Ang karanasang yon tuluyang nagpatibay sa pader ng takot sa pagitan ko at ng kurbada. Isang permanenteng trauma na nagpaalala sa akin na ang kalsadang yon hindi lang basta nagpapakita ng multo kundi aktwal na kumukuha ng buhay. Lumipas ang ilang taon, Sir Jupiter, unti-unti na ring nagbago ang takbo ng buhay ko. Huminto ako ng kolehiyo, kung saan-saan na rin ako nagtrabaho, hanggang sa makapasok sa bagong bukas na SM sa Bataan. Dahil gabi na ang labas ng ilang mga empleyado mula sa mall kabilang na ako, naging malaking problema para sa aming mga DJ ang dinalupihan. Ang pag-uwi sa mga oras na ang 9:00 ng gabi, halos wala nang bumibiyaheng pampasaherong jeep patungo sa direksyon namin. Hanggang sa may isang driver ng jeep na nagmagandang loob sa amin, inalok niya kami na siya na lang ang magsisilbing tagahatid namin sa gabi-gabi na parang arkilang jeep. Basta mapuno lang ang kanyang sasakyan pagawi ng dinalupihan. May dagdag din na 20 ang pamasahe kasi nga naman bumibiyahe siya pabalik ng SM nang walang laman para lang sa amin. Siyempre, laking tuwa at pasalamat naming lahat dahil gabi-gabi kaming magkakasama sa iisang biyahe tuwing uwian. Unti-unting gumaan ang loob namin lahat sa loob ng jeep. Para na kaming magtutropa, puno ng tawanan, kwentuhan tungkol sa naging takbo ng maghapon sa trabaho at mga asaran para lang pawiin ang antok sa daan. Ang driver namin sobrang bait at hilig ding magbiro. Tuwing sasakay kami, sinisigurado niya na talagang makakauwi kami nagligtas. Sa sobrang gaan ng loob namin sa kanya, tinawag na lang namin siyang Idol Driver. Sa mga panahong yun, may manliligaw ako na kasamahan ko rin sa trabaho sa SM. Ang pangalan niya ay Kenneth. Dahil pareho kaming taga-dinalupihan at parehong gabi natatapos ang aming shift, gabi-gabi kaming magkasabay na sumasakay sa jeep ni Idol Driver. Habang unti-unting bumababa ang mga kasamahan namin sa kani-kanilang mga barangay, sa huli kaming dalawa na lang ni Kenneth ang naiiwan sa jeep kasama si Idol Driver hanggang sa makarating kami sa mismong terminal. Dahil kami na lang tatlo ang natitira, madalas kaming biruin ni Idol Driver tungkol sa panliligaw sa akin ni Kenneth. Natatawa niyang sila sa amin na baka babaero daw si Kenneth o baka bulero lang, kaya dapat daw kilalanin ko muna ng mabuti at huwag sasagutin agad. Isang gabi, pagbaba namin sa terminal, bigla niya kaming inayang kumain doon sa mga nakahilerang mga turo-turo sa gilid ng terminal na buhay pa rin kahit gabi na. Sabi niya libre niya na raw. Siyempre bilang mga pagod at gutom na empleyado na galing sa mahabang trabaho, hindi na kami tumanggi sa libreng pagkain. Masaya kaming umupo sa mahabang bangko, nagkwentuhan at nagsalo sa mga pagkaing binili ni Idol Driver. Habang masaya kaming kumakain, doon na nagsimulang magkwento si Idol Driver. Normal na kwentuhan lang naman noong una.
Yung tipong nagbabahagi siya ng mga naging life experience niya bilang tsuper para magsilbing aral sa aming dalawa ni Kenneth habang tsumitsibog kami. Pero habang tumatagal, unti-unting naging seryoso ang boses niya. Nakita kong may gusto siyang sabihin pero nag-alangan siya. Hanggang sa nasabi niya na rin kung ano ba ang gumugulo sa isip niya. Hindi raw pala roon ang dati niyang ruta. Sabi niya galing daw siya sa ibang linya. Doon po ako biglang natigilan sa pagsubo, Sir Jupiter. Nakuha kasi ni Idol Driver ang interes ko. Sinabi niya sa amin na kaya pala siya nawala sa pamamasada ng ilang taon dahil galing siya sa kulungan. At ang rason, eksaktong 6 na taon na raw ang nakakaraan. May nasagi siyang isang lalaking nagmomotor. Aminado raw siya na may kasalanan siya noong araw na yon dahil nagmamadali siya sa pagbiyahe. Nakikipag-unahan siya sa ibang pampasaherong sasakyan pero kung ano ang labis na nagpabagabag ng konsensya niya ay ang kasunod na nangyari matapos niyang makasanggi. Akala raw niya ay minor injury lang ang aabutin ng nakamotor dahil nakita pa niyang gumagalaw matapos matumba. Hindi niya inakalang sa mismong sandali na pilit bumabangon ng driver, biglang darating naman ang isang mabilis na bus at dire-diretsong nagulungan ang ulo nito. Kitang-kita niya raw ang bilis na pangyayari sa side mirror niya. Gulat na gulat ako habang nakikinig, Sir Jupiter. Nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko na nagawang hawakan ang kutsara ko. Ang driver na gabi-gabi naming kasama ay ang mismong driver ng berding jeep na mitsa ng pinakamalagim na bangungot ng buhay ko. Natanong ko si Idol Driver kung siya yun. Sabi naman niya hindi daw niya ginusto yun kahit daw siya nabigla. Tutulungan pa daw sana niya kaya nga agad siyang huminto kaso nahuli na raw siya. Matapos ang gabing yun, parang lumutang ang isip ko sa sumunod na mga araw, Sir Jupiter. Hindi pa rin ako makapaniwala. Paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang mukha ni Idol Driver habang nagkikwento na sinasabayan ng alaala ng sumabog na utak sa aspalto. 6 na taon na noon ang nakakaraan. Parang isang malupit na biro ng tadhana. Kaya pala ganoon na lamang ang ingat ni Idol Driver kung humawak ng manibela. Kung dumaan sa kurbada, halos gapangin ng jeep ang daan sa sobrang dahan-dahan at hindi siya nakikipag-unahan sa ibang mga sasakyan. Isang gabi, mga bandang 10:00 na kami nakalabas ng SM, Sir Jupiter. Dahil sobrang gabi na, nagmagandang loob si Idol Driver na ihatid ako diretso hanggang sa bahay namin, imbis na sa terminal lang ako ibaba. Laking pasasalamat ko po talaga sa kanya kasi kung hanggang terminal lang ako, kailangan ko pang sumakay ulit ng Victory Liner o kaya naman ay mag-tricycle na ginto ang singil sa pamasahe kapag ganong oras. Sumama naman si Kenneth sa biyahe kahit hanggang terminal lang talaga dapat siya para daw road trip at para na rin matiyak na makauwi ako ng ligtas. Kaming 3 lang ang nasa loob ng jeep. Pare-parehas kaming nasa harap. Sa tabi ako ng bintana kasi gusto-gusto kong humahampas ang hangin sa mukha ko. Pero habang papalapit na kami sa barangay ko, unti-unti kong natatanaw mula sa unahang salamin ng jeep ang pamilyar at sinumpang kurbada. Sa sandaling yun, biglang nagbago ang pakiramdam ko sa loob ng sasakyan. Ang gabi na madalas maalinsangan dahil summer, biglang napalitan ng isang kakaiba at nanunuot na lamig. Yung bigla ka talagang manginginig. Kasabay nito, ang makina ng jeep na swabe naman ang takbo biglang umugong. Tila ba may pumipigil sa unahan ng sasakyan. Bakas sa mukha ni Idol Driver ang pagtataka habang pilit niyang itinutulak ang kambyo at tinatapakan ng gasolinador. Pero ang jeep nahihirapang umabante. Wala kahit isang salitang lumabas sa bibig ni Idol Driver. Pero doon sa maliit na rear view mirror sa itaas, nakita ko kung paano biglang lumaki ang kanyang mga mata. Nanlalaki ang mga ito sa labis na takot. Hindi siya kumukurap at nakapako ang tingin ng diretso sa unahan ng daan. Naramdaman ko ang biglang pagsikip ng dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay na Idol Driver sa manibela habang ang jeep ay tuluyan ang huminto sa mismong palapit ng kurbada. Kahit pa ba todo ang apak niya sa silinyador.
Dito na pumasok ang pinaka-nakakatakot na pakiramdam na hinding-hindi ko malilimutan. Bigla na lamang humagupit sa loob ng jeep ang pamilyar at masangsang na amoy ng natutunaw na kandila na may kahalong malansang amoy bakal ng sariwang dugo. Umikot ang sikmura ko. Gusto kong sumuka, dahilan para mapakapit ako ng mahigpit sa braso ni Kenneth na noon ay parang naistatwa na rin sa takot. Ang daming pumapasok sa isip ko, yung kabaong, yung mga namatay sa kalsada at ang sumabog na utak. Hindi ko na alam kung nawiwindang na ba ako o namamalikmata lang ako ng mga oras na yon. Pero sa mismong gitna ng kurbada, muling lumitaw ang lumulutang na kabaong na madalas ikwento ng lola ko. Napapaligiran ng mga puting kandilang may buhay na apoy. Pero ang nakakakilabot po, Sir Jupiter, sa ibabaw ng lumulutang na kabaong na yon may nakaupong figura ng isang tao. Pero walang ulo. Gusto ko nang tumalon ng jeep. Sumisigaw na ako sa sobrang takot. Natatakot akong lumapit kami sa bagay na nakikita ko. Busina ng busina si Idol Driver. Hindi natitinag ang lumulutang na kabaong, ganoon din ang nasa loob nito. Wala po siyang ulo, duguan ang suot na jacket at hawak pa ang kanyang basag na helmet. Sa isang iglap biglang umalingaw-ngaw ang nakakangilong tunog ng bakal na pumapalo sa ilalim ng sasakyan. Sumigaw si Idol Driver habang pilit na itinutukod ang kanyang buong bigat sa preno, pero lumubog na ito ng tuluyan. Nawalan kami ng preno. Kasabay ng pag-atungal ng makina, isang nakatutulig na ingay ang biglang pumasok sa aking magkabilang tenga. Rinig na rinig ko ang ugong ng Victory Liner na rumaragasang papalapit sa aming likuran. Pero nang lumingon ako sa side mirror, wala namang sasakyan. Bago pa man ako makasigaw sa takot, biglang nanginig ang jeep. Naramdaman ko sa pagkakaupo ang marahas na pag-alon ng buong sasakyan, na parang ang apat na malalaking gulong nito ay may nadadaan ng malalambot na laman at nagkakadurog-durog na mga buto ng tao sa ilalim. Ang bawat pagpihit ng gulong ay tila pumipisa sa isang katawang nakadapa sa aspalto, habang ang tunog ng bus at ang amoy ng dugo ay tuluyang bumalot sa amin sa loob ng jeep. Pilit kaming isinusubo sa impyerno ng nakaraan. Dala ng hindi matapos-tapos na kilabot, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Buong lakas akong sumigaw sa loob ng jeep. Sigaw ako ng sigaw na dito na lang ako at dito na lang ako, at para ang boses ko na naghahalo ang iyak at takot bumasag sa nakakabinging ugong ng bus at ang nakamamatay na lamig na bumalot sa amin. Sa mismong sandaling yun, parang may kung anong naputol na tali. Doon palang bumalik sa kanyang sariling ulirat si Idol Driver. Bigla siyang napasinghap ng malalim habang ang kanyang kanang paa ay muling bumaon sa pedal. Sa pagkakataong yun, kumagat na ang preno. Umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng goma na kumapit sa aspalto at dahan-dahang huminto ang jeep sa tapat ng bahay. Taas-baba ang dibdib ko at hindi makapaniwala sa nangyari. Nanginginig na hinarap kami ni Idol Driver. Putlang-putla ang mukha niya at basang-basa ng malamig na pawis. Sabi niya nawalan siya ng kontrol. Bumalik daw sa alaala niya ang nangyari. Parang trauma. Dahil hindi niya inakalang ang bahay ko ay napakalapit lamang pala talaga sa kurbadang ayaw niya nang balikan pa. Nakahinto kami sa gitna, parang nawawala kami sa daan. Pero alam ko po sa sarili ko noong gabing yun, Sir Jupiter, na hindi lang yun simpleng hallucination. Alam ko ang naramdaman ng katawan ko. Ang lamig ng sementeryo, ang amoy ng kandila at ang pagdaan ng gulong sa laman at buto. Nawala ang lahat nang kumagat ang preno ng sasakyan. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Kenneth. Agad kong hinila ang pinto ng jeep. Nagmamadali akong bumaba at patakbong pumasok sa bahay habang humahangos sa labis na takot na baka kapag lumingon ako ay naroon pa rin sa kalsada ang kabaong. Dahil sa matinding trauma na iniwan ng gabing yon, hindi ko na kinaya. Dahil tambak na rin naman ako ng late violations dahil na rin sa layo ng binabiyahe ko palagi at napapagod ako, napilitan na lang akong mag-resign sa SM. Habang nagre-render ako ng natitirang 30 araw, nakiusap ako sa kasamahan ko na ipalit ako sa pang-umagang shift. Ginawa ko ang lahat para maging pang-umaga ako para makalabas ng mas maaga. May mga bumibiyahe pang regular na jeep pauwi at maaga akong makakarating sa bahay.
Gusto ko lang umiwas sa oras ng dilim at nang tuluyan na akong makaalis sa trabaho, nag-apply ako sa Zambales. Lumayo muna ako para lang mawala sa isip ko ang lahat ng nangyari. Basta ang tumatak sa isip ko noong panahong yun, Sir Jupiter, baka nga may gutom na kapangyarihan ang kurbadang yun na laging nangunguha ng buhay para lang may bagong paglamayan sa kalsada. Sa ngayon, nakabalik na ako rito sa Bataan. Lumipas sa mga taon, hindi na ako gaanong katakot tulad ng dati. Kapag naaalala ko yun, doon na lang ako nangingilabot. Tulad ngayon, ay binabahagi ko ang karanasan ko sa inyong programa. Unti-unti kong kino-conquer ang takot ko dahil alam kong hindi ako pwedeng habang buhay na magpatalo sa multo ng nakaraan. Maraming salamat, Sir Jupiter, sa pagbasa ng kwento ko. Sana magsilbi itong paalala sa mga driver na palaging mag-ingat sa pagmamaneho. Patuloy po tayong maging alerto dahil hindi natin alam kung kailan pipihitin ng hindi nakikitang puwersa ang manibela ng ating buhay. Muli, ako po si Kathy. Maraming salamat sa pakikinig. Grabe, hindi ako makapaniwala sa matinding revelasyong yun, ano? Akalain mo nga naman, pagkalipas ng ilang taon, malalaman mong may koneksyon ang tropa mong driver sa isang malagim na aksidenteng pinaka hindi mo makakalimutan. Kayo ba mga ka-SB? Kung maranasan nyo rin ang naranasan ni Kathy mula sa mga nakita niyang aksidente, hanggang sa mismong gabi na nagpakita sa iyo ang naaksidente at lumulutang nakabaong, ano ang gagawin nyo? Magandang araw po, Sir Jupiter. Ganun na rin sa mga masugid nating tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Ako po si Rocco, di tunay na pangalan, 37 years old. Ang ibabahagi kong personal na karanasan sa inyo ay nangyari 9 years ago. 2017 at 28 years old ako noon. Dati hindi talaga ako naniniwala sa mga kulam o barang na tinatawag nila. Naniniwala ako na lahat ng nararamdaman ng tao kayang ipaliwanag ng mga doktor at eksperto. Hanggang sa isang araw, ako na mismo ang tinamaan nito. Kaskasero po akong driver. Pakiramdam ko, lagi akong may hinahabol na oras kaya madaling-madali ako kahit na wala naman akong importanteng gagawin. Tsaka para ko kasing therapy yung pagmamaneho sa daan ng mabilis. Yung damang-dama ko sa mukha ko ang paghampas ng hangin kahit anong oras, tirik man ng araw o malalim na ang gabi. 3 months pong buntis ang asawa ko noon na si Mia. Kaya naman lagi tuwing galing sa trabaho excited akong umuwi kasi parang miss na miss ko po siya, Sir Jupiter. Lalo na kasi alam kong may naghihintay na makauwi ako. Noong gabing yon, lampas alas 12 na ng hating gabi nang makalabas ako sa trabaho bilang security guard. Tahimik ang provincial highway. Ilan lang ang sasakyan at tanging ilaw ng motorsiklo ko ang gumuguhit sa madilim na kalsada. Pagod ako pero gaya ng nakasanayan ko, mabilis pa rin ang pagpapatakbo ko. Habang binabagtas ko ang isang bahagi ng daan na napapalibutan ng matataas na damo at puno, may bigla akong napansing anino sa unahan. Isang matandang babae ang bigla na lang sumulpot mula sa gilid ng kalsada. Napasigaw ako sa gulat, Sir Jupiter. Napiga ko agad ang preno pero huli na ang lahat. Nabangga ko yung matanda. Tumilapon siya at gumulong sa damuhan sa tabi ng kalsada. Napahinto ako ng biglaan. Nanginginig ang mga kamay ko habang bumababa sa motorsiklo. Mabilis ko siyang nilapitan at tinanong kung ayos lang ba siya. Nakahandusay siya sa damuhan, hindi gumagalaw, kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Sa isip ko patay na yata siya, Sir Jupiter. Nangilid ang pawis sa noo ko habang palinga-linga sa madilim na paligid kung meron bang nakakita. At ang mas lalong nagpataas ng balahibo ko ay ang sumunod na nangyari. Unti-unting bumukas ang mga mata ng matanda at dahan-dahan niya akong nilingon. Nangingilabot akong napaatras nang makita ko ang malamig niyang titig na parabang galit na galit sa akin. Iniabot ko ang kamay ko para tulungan siyang makatayo.
Sabi ko, nanay naman kasi bigla-bigla kayong sumusulpot sa gitna ng daan, hindi ko tuloy kayo nakita agad. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip matalim niya lang akong tinitigan. Sa liwanag ng headlight ng motorsiklo mas nakita ko ng malinaw ang kanyang itsura. Payat na payat siya, halos nakadikit na sa buto ang balat. Kulubot ang mukha niya na parang tuyong balat ng kahoy. Magulo ang mahaba niyang puting buhok na umaabot hanggang puwitan. Nakasuot siya ng kupas na kulay abong damit na tila matagal nang hindi nalalabhan. Maputla rin ang kanyang balat, ngunit kapansin-pansin ang maitim na paligid ng kanyang mga mata na lalo pang nagpabigat sa kanyang anyo. Nang mahawakan niya ang kamay ko, nanlamig ang buong katawan ko. Napakahigpit ng pagkakahawak niya. Taliwas sa inaasahan ko sa isang matandang babae. Sabi ko nga dahan-dahan lang sa pagtayo kahit na napakahigpit ng pagkakahawak niya sa akin. Dahan-dahan siyang tumayo, paika-ika ang niyang mga hakbang para bang masakit ang isa niyang paa. Pagkatapos muli niya akong tinitigan. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya nagsasalita. May kung ano lang siyang mahinang binubulong na hindi ko maintindihan. Paulit-ulit, parang dasal sa ibang wika, Sir Jupiter. Pero kahit anong pilit kong makinig, wala akong maintindihan ni isang salita. Maya-maya pabalagbag niya na akong binitiwan. Napaatras ako ng isang hakbang at hindi pa rin nawawala ang malamig at matalim niyang tingin. Doon na talaga ako tuluyang natakot kaya hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis akong tumakbo pabalik sa motorsiklo, sumakay at pinaandar yun. Hindi ko na siya inintindi kung may mga sugat ba siya. Hindi rin ako humingi ng sorry kasi para sa akin kasalanan niya naman at least buhay pa siya. Ang nasa isip ko lang noon makaalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon at habang pinapaharurot ko ang motorsiklo palayo hindi ko maiwasang silipin ng side mirror. Nakatayo pa rin ang matanda sa gilid ng kalsada, nakatingin sa direksyon ko at kahit papalayo na ako, parang sinusundan pa rin ako ng mga mata niya. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ni Mia sa may pintuan. Sabi niya parang namumutla raw ako. Sinabi ko na lang na pagod ako sa trabaho. Ayoko kasing ikwento ang nangyari. Gusto ko na lang kalimutan ng lahat. Habang naghuhubad ako ng jacket sa kwarto, napansin kong may kakaiba. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing nawawala na ang bracelet ko. Mabilis kong kinapa ang bulsa ng pantalon at jacket ko. Tiningnan ko rin ang loob ng bag ko pero hindi ko yon nakita. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Regalo kasi sa akin yun ni Mia, kaya hindi siya pwedeng mawala. Bigla ko na lang naalala ang nangyari sa highway. Posibleng natanggal yon noong mabangga ko ang matanda o nung hawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Pero ayokong bumalik kasi ramdam ko pa rin hanggang buto ang takot ko sa matanda. Kinabukasan, pilit kong isinantabi ang nangyari noong gabi at umaktong normal. Naganda ako para pumasok sa trabaho. Pagbuha ko ng helmet ko, agad akong natigilan. May sumundot kasi sa ilong ko ng kakaibang amoy. Amoy basang lupa. Napakunot ang noo ko at agad na inamoy ang loob ng helmet. Doon nga nanggagaling yun, Sir Jupiter. Parang bagong hukay na lupa matapos mabasa ng ulan. Agad ko yung nilinis. Pinunasan ko ang loob nito gamit ang basang tela. Binuhusan ko pa ng alkohol at iniwang nakabilad sa araw bago ako umalis. Pagsuot ko ulit, bumungad na naman ang amoy. Mas tumindi pa kesa mawala. Parang may nakasingit na putik sa bawat sulok ng helmet. Napilitan na lang akong suotin yon at bigla na lamang may pumintig sa ulo ko. Biglang kumirot. Masakit pero pinilit ko pa ring tumuloy sa pagpasok. Pagkatapos ng trabaho, bumili pa ako ng mamahaling air freshener. Halos maubos ko ang isang bote kakaspray sa loob ng helmet. Bumango naman noong una, pero makalipas lang ang ilang minuto, unti-unting bumabalik ang amoy ng lupa. At sa bawat pagbalik dito, parang may iba pang humahalo. Isang amoy na hindi ko may paliwanag. Amoy mamasamasang tela at nabubulok na dahon. At kung minsan parang amoy ng lumang kabaong na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ilang gabi akong hindi mapakali. Tuwing isusuot ko ang helmet, pakiramdam ko lumalamig ang hangin sa paligid ko.
kasabay na lamang ng pagbigat ng ulo ko. Minsan habang nakahinto ako sa traffic light, bigla akong nakakarinig ng mahinang paghinga sa loob ng helmet. Ramdam na ramdam kong may tumatamang hininga sa batok at likuran ng tenga ko. Nangingilabot ako ng sobra, Sir Jupiter. Dumadating sa puntong iniisip ko nang baka may nakatingin sa akin sa likuran ko. Nang gabing yon, habang hinuhubad ko ang helmet bago pumasok sa bahay, may nahulog na maliit na kumpol ng mamasamasang lupa mula sa loob nito. Nanigas agad ako. Sigurado naman kasi akong palaging malinis ang helmet. Wala rin bitak o butas kung saan maaaring makapasok yun. Dahan-dahan kong tiningnan sa maliwanag ang loob. Wala naman akong makita. Ilang araw nang hindi nawawala ang amoy ng lupa sa helmet ko. Kahit anong linis, kahit anong spray ng pabango, bumabalik at bumabalik pa rin. Kaya matapos maghapunan, naupo ako sa garahe at sinimulang baklasin ang mga natatanggal na foam sa loob ng helmet. Tinapatan ko ng ilaw ng cellphone ang loob nito. Nung una, wala akong napansin. Pero habang sinusuri ko ang gilid ng foam malapit sa bahagi ng tenga, may nakita akong nakasabit. Mga hibla ng buhok, mahaba, maputi, halos kulay pilak. Nanlamig agad ang batok ko. Imposibleng kay Mia yon dahil itim at maikli lang ang buhok niya at mas lalong hindi naman sa akin, Sir Jupiter. Dahan-dahan kong hinawakan ang mga hibla pero ayaw sumama, parang ipit na ipit. Unti-unti akong kinabahan. Gayunpaman ipinagpatuloy ko ang paghila. Habang humahaba ng humahaba ang lumalabas na buhok, lalo akong kinikilabutan. Pakiramdam ko hindi na normal ang haba noon. Hanggang sa bigla na lamang yung pumitik, kasabay ng pagtilamsik ng kung anong likido sa pisngi ko. Nagtataka ko yung pinunasan at pagtingin ko sa palad ko malapot. Naghahalo ang kulay sa pula at halos paitim na. At sa mismong sandaling yun, may narinig ako sa mismong tapat ng tenga ko. Parang mahabang buntong hininga, mahina at malamig. Mula nang mangyaring aksidente, unti-unting nagbago ang lahat para sa akin. Noong una, akala ko kaya ko pang kalimutan ang matandang babaeng nabangga ko. Akala ko sapat nang sabihin sa sarili kong wala naman akong kasalanan dahil bigla siyang sumulpot sa gitna ng kalsada. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo akong hindi mapakali. Halos gabi-gabi akong bumabalik sa highway. Hindi ko na alam kung bracelet pa ba ang hinahanap ko o kung may iba pa akong gustong makita sa lugar na yon. Tuwing bumabalik ako roon, umaasa akong may makikita akong paliwanag sa lahat ng nangyayari. Sa trabaho, habang nagmamaneho, bigla ko na lang naamoy ang mamasamasang lupa ng sementeryo. Sa bahay habang kumakain, sa banyo, maging sa loob ng kwarto habang katabi ko si Mia, hindi yun naaamoy ng ibang tao. Tanging ako lang. Hanggang sa unti-unti na akong nawalan ng tulog, Sir Jupiter. May mga pagkakataong mapapabalikwas na lang ako ng bangon, hingal na parang nanggaling ako sa isang napakahabang bangungot kahit wala naman akong maalala. Minsan pakiramdam ko may nakatayo sa labas ng bintana, minsan naman sa kusina o sa sala. Kahit patay na ang mga ilaw, pagtingin ko, wala naman. Naging irritable rin ako. Madalas akong mapatunganga, madalas din akong magkamali sa trabaho. Napansin na yun ni Mia at sinabi na baka kailangan ko nang magpatingin, pero sinabi kong wala naman akong nararamdaman. Hindi na raw kasi ako nakakatulog ng maayos at parang palagi na lang may bumabagabag sa isip ko. Hindi na ako sumagot dahil sa kaibuturan ng isip ko. Nagsisimula ng mabuo ang isang bagay na pilit kong itinatanggi. Hindi ang amoy ang tunay na problema, hindi rin ang buhok o ang dugong nakita ko, kundi ang katotohanang hindi ko kailanman hinarap ang ginawa ko noong gabing yun. Hindi ako humingi ng tawad, hindi ko man lang tiniyak kung ligtas ang matanda at habang lumalalim ang guilt na yun sa isip ko, mas lalo kong nararamdaman na may kasama akong umuuwig gabi-gabi mula sa madilim na highway na yun. Makalipas ang ilang linggo, naging bahagi na ng buhay ko ang takot. Para bang may aninong nakadikit sa likuran ko saan man ako magpunta. Hindi na rin bago sa akin ang amoy ng basang lupa. Sa katunayan, halos nasanay na ako rito. Ngunit,
May mga bagay pala na kahit gaano kakahanda, hindi mo pa rin matatanggap kapag ikaw mismo ang nakaranas. Madalas akong pumasok ng madaling araw noon dahil nabago ang shift ko. Madilim pa ang paligid kapag umaalis ako ng bahay. Ang mga bahay sa baryo nakapatay pa ang mga ilaw. Sa mga oras na yon, madalas kong maramdaman na mag-isa lang talaga ako. Isang madaling araw habang binabaybay ko ang parehong highway kung saan ko nabangga ang matanda, napatingin ako sa kaliwang side mirror ng motorsiklo. May mabilis na aninong dumaan. Napakurap agad ako kung totoo nga ba ang nakita ko. Akala ko anino lamang yon ng mga puno ng saging sa gilid ng daan na tinatamaan ng ilaw ng motorsiklo ko, kaya hindi ko masyadong pinansin. Ngunit kinabukasan nakita ko na naman ulit, at sa sumunod na gabi hanggang sa mga sumunod pa na parabang nananadya na lang. Sa bawat pagkakataon mas tumatagal ang anino sa salamin. Noong una maitim na hugis lang yon na tila sumusunod sa akin. Pagkaraan ng ilang araw nagsimula itong magkaroon ng anyo, para itong nakaupong tao sa likuran ko. Ngunit kapag nililingon ko naman ang aktual na likod ng motorsiklo, wala naman akong makikita. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na pagod lang ako, kulang sa tulog, stressed at guilt. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hanggang sa isang madaling araw na hindi ko na kayang paliwanag ang nakita ko. Malamig ang hangin noon at halos walang ibang sasakyan sa daan. Habang umaandar ako, biglang bumigat ang pakiramdam ng motorsiklo. Para bang may isa pang taong nakasakay sa likod. Hindi naman sapat para mawalan ako ng kontrol, pero sapat para mapansin ko. Kasabay noon, muling umalingasaw ang amoy ng lupa. Hindi na simpleng amoy ng basang lupa, amoy bagong hukay na libingan. Nangatal ako, nanlamig ang batok ko at parang nanigas ang labi ko. Nagsisimula ng mamao ang pawis ko sa noo sa loob ng helmet. Dahan-dahang tumutulo at sapat para maramdaman kong malamig yun. May kung anong nagsasabing huwag akong tumingin sa side mirror, pero ginawa ko pa rin, Sir Jupiter. At doon ko siya nakita. Nakaangkas sa likod ko. Ang matandang babaeng nabangga ko nasa likod ko mismo. Kitang-kita ko siya sa salamin. Nakaupo siya ng tuwid na tuwid sa likuran ko at halos dikit ang katawan niya sa aking likod. Nakalugay ang kanyang mahabang puting buhok na sinasayaw ng hangin at ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa noong gabing nakita ko siya. Ang mga mata niya nakadilat ng sobra at nakatutok lamang sa akin. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya gumagalaw, basta tinitingnan niya lang ako. Pakiramdam ko tumigil na ng mga oras na yun ang tibok ng puso ko. Mabilis akong napalingon sa likod. Wala naman siya. Walang taong nakaangkas sa likod ko. Tanging madilim na kalsada lang ang nakikita ko. Ngunit nang ibalik ko ang tingin ko sa side mirror, nandoon pa rin siya. Mas malapit na. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bangungot na yon, nakita kong dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Hindi ko narinig ang boses niya dahil sa ugong ng hangin at basta meron na naman siyang sinasabing hindi ko maintindihan. Tulad nung una, nasa kakaibang wika. Habang umaandar ako, unti-unti kong naramdaman ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa nakita ko sa salamin. Pakiramdam ko may bloke ng yelo na nakadikit sa likod ko. Dahan-dahan nararamdaman kong may parang mga daliring humahawak sa magkabilang braso ko. Hindi mahigpit, hindi rin masakit, pero sapat para maramdaman kong hindi talaga ako nag-iisa sa motorsiklo. Gusto kong sumigaw na tama na, gusto ko siyang harapin, pero pakiramdam ko kapag ginawa ko yun may makikita kong hindi ko na makakalimutan habang buhay. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok ng ligtas noon. Ang natatandaan ko lang matapos kong makita ang matanda sa side mirror na nigas ang buong katawan ko. Gusto kong huminto, gusto kong tumalon na lang mula sa motorsiklo at tumakbo, pero mas matindi ang takot kong lingunin ulit siya. Maghapon akong wala sa sarili sa trabaho hanggang sa makauwi ako. Kung pwede nga lang na wag na akong dumaan sa highway na yon, pero wala namang ibang daan. Pagdating ko sa bahay halos mabuwal ako sa pagmamadaling makapasok. Tinatanong ako ng asawa ko kung anong nangyari sa akin pero hindi ko siya sinagot. Diretso akong pumasok sa banyo. Naghilamos ako ng mukha para mahimasmasan. Nang mapatingin ako sa kaliwang braso ko, eksakto sa bahaging naramdaman kong hinawakan ako, may lumitaw na bilog na maitim na marka. Parang pasa.
pero hindi ko naman natatandaang may tumama sa akin o tumama ako kung saan. Kinabukasan, dumami ang mga marka. Meron sa balikat, sa likod, pati na rin sa tagiliran, Sir Jupiter. At bawat araw na lumilipas, lalo silang umiitim at bumubukol. Kasabay noon, lalo ring lumalakas ang malansang amoy at bagong bungkal na lupa sa paligid ko. Hindi na galing sa helmet, parang nanggagaling na mismo sa katawan ko. Minsan habang naliligo ako, pakiramdam ko may mga gumagapang sa balat ko. Kapag tinitingnan ko naman, wala akong nakikita. Pero ramdam na ramdam ko talaga ang paggapang, parang may kung anong kumikilos sa ilalim ng balat ko. Mga oras na yun, hindi na talaga ako nahihibang. May nangyayari na talaga sa aking hindi maipaliwanag. Isang gabi habang nakatayo ako sa harap ng salamin, napansin kong ang isa sa mga maitim na bukol sa aking balikat ay tila bumuka ng bahagya. Mula rito, sumilip ang ilang maiitim na hibla na kahawig na mahabang buhok na nakuha ko sa helmet, at sa salamin sa likod mismo ng refleksyon ko, parang may nakatayong anino ng isang matandang babae. Hindi ko siya direktang nakita, hindi ko rin sinubukang lingunin. Hindi na niya ako basta sinusundan. Unti-unti niya nang inaangkin ang bawat bahagi ng buhay ko at marahil pati ang katawan ko. Sir Jupiter, hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang pakiramdam na iyon. Kung may mga tagapakinig tayong nakaranas na magkaroon ng mataas na lagnat na sinasabayan ng matinding panginginig, isipin niyo ulit yun. Pero 10 beses na mas kakaiba at mas nakakatakot ang naramdaman ko. Nagsimula siya sa simpleng pangangati. Noong una akala ko allergy lang. Paminsan-minsan kakamutin ko ang braso ko o likod ko, pero habang tumatagal, parang lumalalim ang pakiramdam. Madalas akong mapahinto sa ginagawa ko. Habang nagmamaneho, bigla na lang akong mapapahawak sa braso ko dahil pakiramdam ko may mabagal na bagay na gumagapang sa loob nito. Kapag pipisilin ko naman, wala akong maramdaman. Sa gabi naman lalo itong lumalala. Kapag nakahiga ako sa kama, tahimik na ang buong bahay. Doon ko mas nararamdaman. Pagsisimula sa balikat, dahan-dahang bababa sa braso, pagkatapos ay gagapang papunta sa likod. Minsan bigla akong mapapabangon dahil pakiramdam ko may humawak sa akin. Unti-unti rin akong nanghina. Kahit sapat ang tulog ko, pakiramdam ko pagod na pagod ako. Parang may kumakain sa lakas ko at may humihigop ng enerhiya ko araw-araw. Ang mas nakakatakot, nagsimula akong mawalan ng gana sa mga bagay na mahalaga sa akin, maging ang pakikipag-usap kay Mia. Nahihirapan na ako. Habang nagsasalita siya, minsan napapatigil ako dahil may nararamdaman akong malamig na paghaplos sa batok ko. Kapag lilingon ako, wala. Pero nandoon pa rin ang pakiramdam. Hindi na siya nawawala, palaging nandoon at tuwing sasapit ang madaling araw, eksaktong oras kung kailan ko nabangga ang matanda, bigla na lamang bumibigat ang katawan ko. Ramdam kong may nakasakay sa likod ko. Sir Jupiter, dumating sa puntong hindi na ako makabangon sa kama. Kung dati ay nakakapasok pa ako sa trabaho kahit hirap, kalaunan tuluyan ng bumigay ang katawan ko. Paralisado na ako. Hindi ko na maigalaw ng maayos ang mga paa ko. Minsan, pati mga daliri ko parang hindi na sumusunod sa utos ng isip ko. Ang pinakamatindi pakiramdam ko, buhay na buhay pa rin ako sa loob, pero unti-unti nang nabubulok ang katawan ko sa labas. Nagsimula sa mga maiitim na bukol, pagkatapos naging mga sugat at nagnaknak, at kalaunan, naging mga nakabukas na laman na hindi naghihilom. Pasintabi na lamang po sa mga kumakain, pero buhay na buhay sa isip ko ang lahat. May mga pagkakataong nakikita kong gumagalaw ang mga uod sa gilid ng mga sugat ko. Nakikita ko silang pumapasok at lumalabas sa mga siwang ng laman ko. Nararamdaman ko rin sila. Hindi lang basta masakit, mas masahol pa. Pakiramdam ko may malamig at maliliit na paa na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Araw at gabi, walang tigil. Halos mabaliw na ako, iyak ng iyak si Mia. Kung sino-sino ng doktor ang pinuntahan namin, may dermatologist, may infectious disease specialist, may neurologist. Dumaan din ako sa mga laboratory test, pero iisa lang ang sagot nila.
wala raw silang nakikitang problema. Normal daw. Gusto ko na lang matawa, Sir Jupiter. Nakikita naman nilang naaagnas na ang balat ko. Hindi gumagaling ang mga sugat at halos maging butot balat na lang ako. Pero sa findings nila, malinis daw ang katawan ko. Gabi-gabi na lang akong napapadasal sa Panginoon na pagalingin niya na ako kasi buntis si Mia at hindi ko pa nakikita man lang ang anak namin. Sa isip ko, humihingi ako ng tawad sa matanda kasi hindi ko na siya kayang puntahan. Hanggang sa hindi ko alam na umalis pala si Mia. Nagising ako ng gabing yon dahil sa amoy ng sinusunog na insenso. May matandang lalaki sa paanan ng kama ko. Gusto kong magalit kasi hindi naman ako naniniwala sa mga albularyo at lalo na sa kulam, pero wala na akong lakas na makipagtalo. Habang pinagmamasdan ng matanda ang tubig sa mangkok, napansin kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Matagal siyang nakatitig sa tubig pagkatapos tumitingin sa akin. Hindi raw sakit ang kumakain sa akin. May gusto raw kumuha sa akin na taong nasaktan ko at may hawak siyang mahalagang bagay sa akin kaya kinukulam niya ako. Hanggat hawak yon ng gumawa ng sumpa o pinagmula nito, hindi matatapos ang nangyayari sa akin hanggang sa maubos ako ng tuluyan. Kung gusto ko pa raw gumaling dahil nadala na ako sa ospital, subukan kong balikan ang taong pumasok sa isip ko at humingi ng tawad. Sa loob ng ilang linggo, puro sarili ko lang ang iniisip ko. Natakot ako, tinakasan ko siya, Sir Jupiter, hindi ko man lang tinulungan ang matanda at hindi ko man lang tiniyak kung buhay pa siya. At higit sa lahat, hindi ako humingi ng tawad. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas. Sa totoo lang, ilang linggo na akong halos hindi makabangon sa kama. Ang bawat galaw ko parang may hinihilang bakal na nakakabit sa mga buto ko. Ang mga sugat sa katawan ko hindi naghihilom. Ang mga maiitim na bukol ay tila buhay na nilalang na humihinga sa ilalim ng balat ko. Pero nung gabing yun, alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Alinman sa harapin ko ang pinagmulan ng sumpa o hintayin ko na lamang ang unti-unti kong pagkamatay. Tinulungan ako ni Mia na makalabas ng bahay. Umiiyak siya habang sinusuot sa akin ang jacket ko. Sabi niya sa akin, naririnig ako ng Diyos at hindi niya ako iiwan. Pag-upo ko sa motorsiklo, pakiramdam ko mabibiyak ang buong katawan ko. Sa bawat pagpisil ko sa silinyador, may mga tila karayom na bumabaon sa laman ko. Napapangiwi ako sa sakit, napapaungol ng matindi. Pero hindi ako huminto dahil alam kong kapag umatras pa ako, baka wala ng kasunod na umaga para sa akin. Habang papalapit ako sa lugar ng aksidente, tila lalo pang dumidilim ang paligid. Parang nilalamon ng kadiliman ng liwanag ng headlight ko, parang walang katapusan ng kalsada. At nang marating ko ang eksaktong bahagi kung saan ko nabangga ang matanda, agad kong pinatay ang makina. Biglang bumalot ang katahimikan. Wala akong kahit anong marinig. Tanging ang mabilis kong paghinga lamang ang naririnig ko at ang tulog ng puso kong nagkukumawala sa dibdib ko. At pagkatapos bigla na lang may gumalaw sa kadiliman. Sa pagitan ng mga puno, may aninong unti-unting lumilitaw. Paika-ika maglakad. Yung matandang nabangga ko, ni wala man lang nagbago sa kanya mula ng gabing mabangga ko siya. Parehas na kasuotan at ekspresyon. Malamig pa rin siyang nakatingin sa akin. Yung bracelet ko, suot niya sa kaliwa niyang kamay. Hindi ko na hinangad na bawiin ang bracelet. Dahan-dahan akong bumaba sa motor. Pero hindi na kinaya ng mga binti ko. Bumagsak ako sa kalsada, ngunit sinikap kong gumapang palapit sa kanya. Namimilipit ako sa sakit, Sir Jupiter. Pero alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. Sorry. Pasensya na po. Basag ang boses ko, paulit-ulit na lumabas yun sa bibig ko habang humahagulgul sa pag-iyak. Nagmakaawa ako sa paanan niya. Humingi ng paulit-ulit na kapatawaran. Hindi ko alam kung ilang daang beses ko yung sinabi at gaano kami katagal doon, pero tinitingnan niya lang ako. Hanggang sa dahan-dahang tinaas ng matanda ang kamay niya, ibinagsak sa harap ko ang bracelet. Kasabay nun, biglang may nagbago. Nawala ang kirot at sakit na ilang linggo kong tiniis. Pagangat ko ng tingin para sana magpasalamat, nagsimula ng umatras ang matanda.
Nanatili akong nakaluhod doon ng ilang minuto. Nanghihinang tumayo ako at naglakad pabalik sa motor. Umiiyak pa rin ako, nagpapasalamat sa Panginoon habang binubuhay ang makina. At bago ko isuot ulit ang bracelet, napatingin ako sa side mirror ng motorsiklo. Isang pagkakamaling sana hindi ko na ginawa. Dahil sa refleksyon ng salamin may nakatayo sa likod ko. Yung matandang babae, dahan-dahang ngumingisi at muli na namang lumutang ang pakiramdam ko dahil alam kong umalis na siya. Nang dumating ang isang sasakyan, nawala rin siya. Pagkatapos ng gabing yon, Sir Jupiter, unti-unting bumalik ang buhay ko. Hindi kasi agad ako umuwi. Dumaan ako sa isang maliit na chapel at nagdasal. Sa loob lamang ng ilang araw nagsimulang matuyo ang mga sugat ko. Nawala ang mga bukol. Unti-unting naghilom ang mga bahagi ng katawan kong dati parang naaagnas habang buhay. Kahit ang amoy ng basang lupa na halos araw-araw kong kasama, tuluyan nang naglaho. Nang magpatingin ulit ako sa doktor, lalo silang nagtaka. Ang mga sintomas na ilang buwan nilang hindi maipaliwanag, bigla na lamang nawala. Ilang buwan matapos ang lahat, napadaan ako ulit sa highway na yon habang pauwi galing sa trabaho. Sa gilid ng kalsada may maliit na dampa na puno ng tao at ilaw ng kandila. Dahil sa kuryosidad napahinto ako. Sa tarpaulin nakita ko ang mukha ng matanda. Namatay na ang matandang mangkukulam, Sir Jupiter. Tahimik na lamang akong nagdasal para sa kanyang kaluluwa bago umalis. Kaya ngayon, Sir Jupiter, mas naniniwala na akong may mga bagay sa mundo na hindi kayang paliwanag ng lohika lamang. Nagumpisa akong maging madasalin, mas hinabaan ko rin ang pasensya ko at lalong hindi na ako kaskasero. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasang ito. Sana magsilbi itong paalala sa lahat na huwag takbuhan ang pagkakamali. Dahil may mga kasalanan kahit panahon, hindi kayang takasan. Maraming salamat po, magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo mga kaibigan, lahat talaga ng tao nakakagawa ng kasalanan. Pero hindi lahat kayang umako. Si Rocco, kahit medyo huli na ang lahat at kung ano-ano na ang naramdaman niya, at least sa huli, ginawa niya pa rin kung ano ang alam niyang tama. Kaya sa lahat ng mga nagkakamali, matuto tayong mag-take ng accountability. Gaya ni Rocco, magbago. Hanggang dito na lamang ang inyong lingkod, Sir Jupiter. Hanggang sa muli. Maraming salamat.